Praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Maaari po ba tayong tumayo? Tayo po'y manalangin. Ating pong damhin ang presensya ng Panginoon sa oras na ito. Buksan po natin ang ating puso para sa Panginoon. Ituon natin ang ating isip. Ang ating puso nakalaan lamang para sa Panginoon. Kaya natin mga problema, mga iniisip natin, iwanan natin. At sa pagkakataong ito, ibigay natin ang buong buo ang papuri sa Panginoon. Hallelujah. Kausapin mo ang Panginoon. Damhin mo ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa pagkakataong ito, Lord, narito po ang iyong mga anak na nanalangin, nagpapakumbaba, nagpupuri, nagpapasalamat. Hain ka nilang buhay, Panginoon. Buong puso, buong kalakasan, buong kaluluwa, ibibigay sa iyo ang nararapat na paggalang, pagsamba, papuri sa iyo, Panginoon. At bago ang lahat, Panginoon, linisin mo, Panginoon, ang aming kaisipan, ang aming nasa loobin, Panginoon, nakabigatan, Panginoon. Ibinibigay namin sa iyo mga pangyariang kamay ng bagay. Maging aming mga binibigkas na gawa sa isip, salita man, Panginoon. Hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Sadya man o to hindi, Panginoon. Hindi na ayon sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Lord, we worship you, Lord God, in spirit and in truth, Lord God. We humble ourselves, Lord. Send your angel, Lord God, para samahan po kami, Panginoon, sa pagpuri, Panginoon, sa oras na ito. Ang iyong presensya ay sakupin, Panginoon, ang tahanan mo sa bawat puso, sa bawat buhay, sa bawat may hininga, Panginoon. Lord, saturate this place. Hallelujah. Lord, we worship you in spirit and truth. We praise your name, Lord God. Praise the Lord, all our soul. Praise his name. Praise the Lord, all our soul. Forget not all his benefits. Praise his holy name. Who forgive us our sins, who heal our disease, who redeem us in life from pit and crown us with his love and compassion. He will satisfy our life for good so that the youth will renew like an eagle. You will renew us like an eagle, Lord God. We will soar high, Lord. Palalakasin mo kami muli, Panginoon, sa kabila ng aming kahinaan. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand, sabi ng Panginoon. Kaya kapatid, ito'y tanggapin mo sa iyong buong puso, buong pagkatao, buong kaluluwa. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Sa bawat isa narito, Panginoon, bawat gagamitin mo, Panginoon, sa oras na ito, pagkaluban mo po siya, Panginoon, ng iyong anointing. Ipadama mo, Panginoon, ng iyong presensya sa bawat isa, maging ang iyong magpapayag ng iyong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon. We thank you, Lord God. We bless your holy name. We exalt your name, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ito po aming salmo't dalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng Amen and Amen. Purin po ang Panginoon. Amen and amen. Church. Church, has God been good to us? Amen? Naging mabuti po ba ang Panginoon sa atin? Amen?
Naging mabuti po ba ang Panginoon sa buhay natin, church? Amen! Alam niyo po, worship is never quiet. Worship is never a whisper. Amen? When we come to God, when we enter His gates, when the Bible says enter His gates with thanksgiving and His courts with praise, David wasn't talking about a silent worship. Amen? David was referring to a loud shout of joy, a hymn of praises. Hallelujah! Pwede bang gawin natin yun ngayon? We praise you, God. We honor you. That's what we came here, church, to honor God, to give Him the highest praise. Oh, yeah. Oh, come into His presence with singing. Come into His presence with praise. Into your gates with thankful hearts. We are going to celebrate. All of heaven's waiting. Bowing on His way. So shout hallelujah. Lift this to you. A mighty roar of praise. You deserve the highest praise. But we can give you more. Lord, we give you a praise. That's what we came here for. Oh, you deserve the highest praise. But we can give you more. Lord, we give you a praise. That's what we came here for. We come into your presence and sing, yeah. Come into your presence and praise. Into your gates with thankful hearts. We are going to celebrate. All of heaven's waiting. Bowing on its way. So shout hallelujah. Lift it to you. A mighty roar of praise. You deserve the highest praise. And we can give you more. Oh, we give you a praise. That's what we came here for. All you deserve. Oh, yeah. Lord, we give you a praise. That's what we came here for. Every
It's for Jesus Christ alone. You said in my heart, so I'll live for you. Oh, you said eternity in my heart, so I'll live for you. Oh, yeah. Can we hear your voices, church? Hallelujah, hallelujah. I'm hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Oh yeah, oh yeah. Oh, praise the Lord. We honor your name. Oh, amen and amen and amen. Again, I will ask this question, church. Has God been good to us? Amen. Naging mabuti po ba ang ating Panginoon? He has been faithful. He has been good. There is no single soul in this place who will not be able to even say one thing, to at least say one thing good about God. Amen. Hindi nagkulang ang Panginoon. Lord, you've been so good. You've been faithful to all of us, Panginoon. You've loved us, Panginoon. Lord, we honor you. We just want to continue to worship you. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me
Panginoon, na nagkulang kami, Panginoon. There are so many times that we fall short of your glory, Panginoon. There are many times that we have sinned against you. We have sinned before you, Panginoon. But Lord, your goodness, your love, your everlasting mercy, Panginoon, never fails. It never runs out, church. The goodness of God, like His mercy, is new every day. Hindi nauubusan ng Panginoon ng kabutihan, ng kahabagan, ng grasya, ng pagmamahal sa atin, Panginoon. Lord, we just want to honor you. We just want to glorify you. And we thank you, Panginoon, for we always and we will always have a reason to thank you, to say and declare that you are good, that you are faithful, that you are our Savior, that you are our everlasting God, that you are the Prince of Peace, that you are the good counselor, you are the King of hosts, the Lord of lords, and the King of kings. All the good, all the perfect things, Panginoon, is from you. It is through you alone, Panginoon. Oh Lord, we declare this, Panginoon. We declare it, Panginoon. Amen and amen. Hallelujah, church. Are you blessed? Amen. God is good. God is faithful. And that never changes. Hindi nagbabago yun. Amen, church. I hope we were all blessed. I hope we remembered and reminisced the goodness, the sweetness that God has given to each all of us. May pinagdadaanan man tayo o wala, our worship is not defined by our situation. Our worship is defined by the being of God, by the character of God. Amen? Amen. Can you give God the clap offering? Hallelujah. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. You may all be seated. Ayan, ako na lang. A pleasant good morning, Pastor Isra. Yes, we are blessed this morning, amen? Sa pagpupuri pa lang sa Panginoon, talagang ramdam na natin ang kabutihan niya, pag-ibig niya sa ating buhay, yung biyaya ng Panginoon sa atin. And out of God's goodness, pagpapakita ng kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, ay syempre, everyday merong mensahe ang Panginoon sa atin. And this morning, this day, this Sunday, God has something in store for us. Again, hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon na magpadala lagi ng kanyang mensahe, ipaabot sa atin yung nais, yung puso ng Panginoon. And this morning, of course, we have a brother and a co-pastor with GCFI who is always willing, who is always available. He has a servant's heart. Amen? And of course, without long introduction, let's welcome with all, gratitude and thankfulness to our God, Pastor Noni. Kalimlim. Sorry. Sasabihin ko sana kabrera. Sorry, Parks. Praise God. Kaya pala palagi si Lord, hallelujah. Good morning, Pastor. Marami po nagkakamali ng gano'n. No? Tawag nila sa akin, Pastor Noni Cabrera. Ako, nabaliktad na ata ang panahon. But anyway, still the same, all for the glory of God. And I'm so thankful to be here. Amen. Praise God. Maraming salamat po muli sa pag-anyaya. At ako po ay naimbitahan muli dito para mag-speak, it's been, I don't know when was the last time na nandito po ako. I think the last time that I went here, yung daanan ko pa po yung dito sa, kabila. Yung dito sa may, di pa yung diretso dito. Okay? So, anyway, I'm just the messenger of God. And let's focus on the message itself. Ang pinaka-importante po rito yung mensahe ng Panginoon because that's the reason why we are here. To know more about the Lord and experience the Lord in our lives. Amen? Who among you are excited for this day? Magsabi ng amen. For an encounter with our Lord, whatever is our situation, or ano po yung ating mga katayuhan
sa buhay. I believe that the Lord will, alam niyo yun, katatagpuin tayo ng Panginoon sa lugar na ito. Amen? And I hope that we're all excited. And before we start, manalangin po tayo. Let's offer this time in just being in the presence of the Lord and allow Him to speak to us. Let's pray. Father, we welcome you once again in this place. Your presence, your Holy Spirit be with us, O Lord God. And I just pray, Panginoon, that you will continually reveal yourself to us, O Lord God, through your word, through the message that we're about to receive this morning. And I just pray, O Lord God, ang bakso po sa amin rito, O Lord, ay uuwi na pinagpala mo, binusog ng iyong salita, at kinatagpo mo, Panginoon, sa anumang aspeto ng aming buhay, O Diyos. Whatever is our situation and standings in life, O Lord God, I just pray, O Lord God, na ang bakso po sa aming Panginoon ay uuwi, O Lord God, na pinalakas niyo po muli, Panginoon, at kakaharapin na naman ang panibagong mga araw, Lord God, together with you, O Lord God. Thank you, Lord God, and just offer to you this time, at itago niyo po ako sa iyong likuran, at hindi pa ako makita kung ikaw lamang, O Diyos. We give you glory, honor, and praise in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior, and everybody say, Amen, Amen. Hallelujah. So, diretso na po tayo sa mensaheng ating pag-uusapan. I believe na andyan na po yung ating PowerPoint. Ayan. Pakibasa nga po yung title ng ating pag-uusapan. Ready, go! Yan. Glimpse of hope. Sa mga nagtataasan po ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo yung gasolina ngayon, ano? Sabi nung ilan sana ganyan ang grade ko. Ang tataas. Tumataas, ano? Nagla-line of 9 na, di ba? Pambihira, ano? Tumataas po. At I don't know if expecting for a higher, pero syempre pag tumaas ang gasolina, magtataasan na po ang lahat. But I believe that the Lord will speak to us about hope. Sino po dito ang may pag-asa pa rin, naniniwalang may pag-asa pa rin, magsabi ng Amen. Praise God. Ano po bang ibig sabihin ng glimpse? Pag sinabing glimpse, ano po ibig sabihin ng glimpse? Sa Tagalog, ito ay pasilip, okay? Pasulyap, banaag, mga ganon, ano? At konting pagsilay. Mga ganun po ba? Ano ho? Bagamat maliit lamang kung titignan, maliit man, pero at least meron. Tama, mali. Diba? Kaysa naman sa walang-wala. Okay? Yung wala ka talagang makitang pag-asa, ni katiting, wala. At least meron, maski papano. Sabi dyan, always keep on moving. Dapat daw po tayo ay patuloy na gumagalaw. Kasi pag hindi ka na gumalaw, ano ka na? Delikado yun pag hindi ka na gumalaw. Di ba? Ang alam kong hindi gumagalaw, mga ano lang mga patay. Okay, tingnan mo yung katabi mo, buhay pa naman. Yan, gumagalaw, gumagalaw. Okay, hallelujah. Okay, always keep on moving, rain or shine. Ano mang sitwasyon ng buhay, okay? Maliwanag man, maaliwalas man, or umuulan man, just keep on moving. And I believe that there will always be a fresh start for every one of us. Ano po nakikita niyo po dyan, mga kapatid? Yung nasisilayan ninyong iba-ibang kulay. That is the rainbow. Okay? At ang rainbow, mga kapatid, ay hindi lamang po ito, I could say na ordinaryong nilikha ng Panginoon. Because a rainbow, who among you knows the significance of the rainbow? Sino nakakaalam? Kasi meron pong covenant ang Panginoon na mula po dito sa rainbow, maaalala po natin. Okay? Ano yung klaseng yon? Pangyayari, mga kapatid, if you remember. After the flood, mga kapatid, sinabi ng Panginoon na hindi ko na muli lilipulin ang mundong ito at ang sangkatauhan sa pamagitan po ng baha. Kaya mga kapatid, huwag po kayong matakot sa baha. Okay? Bagamat ayaw natin ng baha, pero meron po kasing matinding pagbaha na nangyari nung unang panahon at tinawag po ito na Great Flood. And this flood is not an ordinary flood. It is not a local flood, but it is a global flood, mga kapatid. I know that every one of us knows this story. Tama? Nung mga Sunday school nga, alam na alam nito pagka patungkol na kay Noah, di ba? Let's talk about this and let's look in a deeper way
At I believe na meron pong nais na sabihin sa atin ng Panginoon. Let's go to our scripture that is found in Genesis chapter 6, verse 5 to 7. Okay? Ang sabi po rito mga kapatid, the Lord saw how great the wickedness of the human race. Nakita daw po ng Diyos mga kapatid, ang matinding kasamaan, okay? The great wickedness of the human race had become on the earth. Patindi na po ng patindi. And that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Biruin ninyo, yun na lang daw ang laman ng puso't isipan nila, yung gumawa ng masama. Nakakalungkot naman yung sitwasyon na yan, mga kapatid. Verse 6, then the Lord regretted. Pag sinabi mong regretted, anong ibig sabihin doon? Parang nalungkot, ano? Parang nadismaya, ano? The Lord regretted that He had made human beings on the earth and His heart was deeply troubled. Nakakalungkot man, mga kapatid, pero that is what happened at that moment, mga kapatid. Sa panahon na yan na ang nakikita lamang ng Panginoon sa lahat ng tao ay puro kasamaan. Pero I believe hindi naman lahat. Because I believe there's still a glimpse of hope. And so, in verse 7, so the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created, and with them the animals, the birds, and the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them. Kumbaga, lahat na, damay-damay na, mga kapatid. Nakakalungkot man. But it is what the Bible says, mga kapatid. But, in verse 8 to 9, church, God saw Noah that lived a righteous life. Magkasunod lamang po yan. Genesis 6, 5 to 7, and then Genesis chapter 6, verse 8 to 9. From that moment that he regretted that everyone, okay, yung laman daw ng puso ng tao ay puro kasamaan. But wait, okay, sabi dyan, in verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. And I am declaring that every one of us who are here ay makitaan din ng Panginoon ng pabor. Hello? Amen po ba? Noah found favor in the eyes of the Lord. Why? Why did Noah, okay, receive that favor that comes from the Lord? Because in verse 9, this is the account of Noah and his family, and Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Hello? Amen? How about you, mga kapatid? Do you still see a glimpse of hope in your life? How about you, kapatid? Do you still see a glimpse of hope in your situation? In your life, kapatid, do you still see a glimpse of hope in this nation? In the world that we are living right now, mga kapatid? Patindi na po ng patindi, mga kapatid. Hallelujah. At marami na rin po, I believe, na nananalangin na sana humupa na ang lahat. Dahil damay-damay na po ito. Okay? All over the world is experiencing this, mga kapatid, because of what is happening. Let's talk about 4 letter Ds. 4 na letter D that we can learn from this story of Noah. Okay? Punta tayo sa 4 na letter D. Number 1, yung tinatawag po na depravity. Okay? Ano po bang ibig sabihin po nito? Sa Tagalog, ang ibig sabihin po niyan ay kasamaan. Dito po sa kwento po na ating pong binasa, ito po yung ibig sabihin niya ay kasamaan, kabuktutan, kabulukan, that is depravity. Sabi nga po doon sa Genesis chapter 6 verse 5 na binasa po natin, how great the wickedness. But matindi, mga kapatid, hindi lang po kasamaan, matinding kasamaan of the human race had become on the earth, and every inclination. Ibig sabihin, lahat daw ng iniisip nila, lahat ng naisin nila, sabi nga sa Tagalog, nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lang at ang palagi nilang iniisip ay masasama. Grabe, ano? And in Genesis chapter 6 verse 11, now the earth was corrupt. Ever since pala, yung corruption meron na, ano?
Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. Napakasama na ng mga tao sa paningin ng Diyos at ang kanilang kasamaan ay laganap na sa mundo. Hindi lang po sa isang lugar, kundi laganap na po sa buong mundo. That is the first letter D na makikita po natin dito sa kwento na ito, depravity, kasamaan. The next one, the next letter D is, because of that depravity, dahil po sa kasamaan, the second letter D is the word disappointment. Okay? And God was disappointed. The Lord regretted that He had made human beings on the earth and His heart was deeply troubled. Nalungkot, Nanghinayang, sabi rito. Nanghinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo at labis ang kalungkutan niya. Ibig sabihin, pag masama ang ginagawa po natin, nalulungkot ang Diyos. Hello? Diba? Kapag mali at hindi tama yung ginagawa po natin, mga kapatid, nalulungkot ang Diyos. Hindi po siya nalulugod sa mga bagay na yon. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay mahirapan. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay masaktan. Ayaw ng Panginoon na ikaw ay, alam niyo yun? Naghihikaw sa buhay. But we have to check our lives, mga kapatid. Kumusta po ang atin pong katayuan sa ating Panginoon? In Genesis chapter 6 verse 12, God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. Nakita po ng Diyos na lubhang masama na po ang mga tao sa mundo dahil ginagawa na nila ay puro kasamaan. But I believe that there is always a glimpse of hope. The next letter D, mga kapatid, because of the disappointment, there will be what we call destruction. Masakit man, mga kapatid, ayaw ng Panginoon ang pagkawasak, ang paninira. But the Lord said, I will wipe from the face of the earth the human race I have created. And with them the animals, the birds, the creatures that move along the ground, for I regret that I have made them. Ito na lang nasabi ng Panginoon, lilipulin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain. At lilipulin ko rin ang lahat ng mga hayop sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad dahil nangihinayang ako sa paglikha sa kanila. Sana po, mga kapatid, sa buhay po natin, hindi po sana masambit ng Panginoon na siya po ay nanghinayang. But He has always been good to us, mga kapatid. In that destruction, Genesis, let's go to Genesis chapter 6 verse 13, next slide. So God said to Noah, I am going to put an end to all people. Pag narinig natin yan, mga kapatid, anong ibig sabihin yan? I will put an end to all people. Pag sinabing all, lahat. Ang kausap ng Diyos dito si Noah Para bang sinasabi niya, Lord, even I, kasama po ba? Pag sinabing lahat, kami po talaga. For the earth is filled with violence because of them, and I am surely going to destroy both them and the earth. Wawasakin or lilipulin ko, sabi ng Panginoon, ang mundo at ang lahat na nandirito. Destruction. But still, I believe that there's a glimpse of hope. And the last letter D, pang-apat, is the word distinction. Pag sinabing distinction, naiiba, natatangi. Bagamat lahat ay napakasama, bagamat ang lahat ay ang kaisipan po nila ay gumawa ng mali, pero meron pong isang natatangi. There is a distinction. In Genesis chapter 6 verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Ibig sabihin, meron pang pag-asa. Hello? Buti na lang, dahil kung hindi, talagang wala na po. Wala na tayo rito actually. Supposedly. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Buti na lang, meron pong isang tao, okay, na nanatiling matuwid, na nakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Ang pangalan niya ay Noe. Kaya ang sabi ng Diyos kay Noah, so make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside and out. Yun ang sinabi ng Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi pa doon natatapos ang lahat. Amen. There's a glimpse of hope. Amen. Kung si Noah, mga kapatid, because of his life,
Kumbaga, yung human race, buti na lang. May natatangi pa, may naiiwan pa. Sa buhay kaya natin, meron pa bang naiiwan? Meron pa bang glimpse of hope sa buhay po natin, mga kapatid? I know that we've heard a lot of times this passage about Noah, but I just want to focus on that glimpse of hope. Because many of us, especially in our time, na para bang nakikita natin, maybe some of us is saying na parang wala nang wala nang tamang nangyayari Parang wala na atang patutunguhan ito Parang, alam niyo yun, I don't know if you already felt that, na para bang wala nang pag-asa, na para bang wala na itong, wala nang mangyayari, parang ganon. But the Lord is just wanted to remind us that there's still a glimpse of hope. Are we ready? Amen po ba? For that glimpse of hope? Whatever is your situation right now. Let's go to this. Let's go to the glimpse of hope, mga kapatid. Pag-usapan po natin ito. Number 1, dito sa kwentong ating binasa, God remembered Noah. In Genesis chapter 8 verse 1, atras lang po tayo. Okay? But God remembered Noah and all the wild animals and livestock that were with him in the ark, and he sent a wind over the earth, and the waters receded. Okay? Ito na po yung pagkatapos na gumawa po si Noah ng arko, at sila po ay nabayo ng, alam niyo po yung flood na ito, kasing taas, mas mataas pa po sa mga bundok, mga kapatid. Kaya nga wala na silang makita, wala na silang masilayan Okay? I don't know if you already na-search nyo na, yung meron silang nakitang mga, ng mga shells sa bundok. Paano magkakaroon ng shells sa bundok? Ang dagat nasa ibaba. Di ba? Yung mga ganong klase ng doon mapapatunayan po natin that this story of Noah really happened. At nakita rin nila yung mga labi ng ark na sinasabi po nila, na nakita po nila sa taas po ng bundok, mga kapatid. So, God remembered Noah. Pwede ba pakisabi sa yung katabi, don't worry, God remembers you. Hello? Hindi po tayo nakalimutan ng Diyos. Amen? Maski sometimes feeling natin parang, Lord, nandyan ka pa ba? Lord, alam mo bang sitwasyon ko? Church, God remembers us all. God remembered Noah and all the wild animals. Naalala ng Panginoon, hindi dahil sa nakalimutan sila, but there's a special thing in this, mga kapatid. Let me tell you this. Number 1, you are not forsaken. Amen? Hindi ka po pinabayaan ng Panginoon. Secondly, you are not forgotten. Hindi ka kinalimutan ng Panginoon. Thirdly, you are not neglected. Ibig sabihin, hindi ka isinantabi ng Panginoon. And lastly, you are not abandoned. Hindi ka iniwan or inabandona or pinabayaan ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, whatever is your situation, don't think that it's like the Lord is not listening to your prayers already, or the Lord is not with you in your highs and lows, in your ups and downs, in every moment of our lives, nandoon ang Panginoon. Do you believe that? And God remembers us all. Isang magandang paalala po ito sa atin, mga kapatid, na ang Panginoon, andyan siya at alam niya ang ating po mga sitwasyon at hindi niya po tayo pinabayaan. Amen po ba? So God remembered Noah. Secondly, mga kapatid, pagkatapos po ng lahat, okay, habang sila po ay palutang-lutang, dumating na po sa punto na tumigil na rin yung ulan. Sa tingin ninyo, mga kapatid, paano po nagkaroon ng global flood? Dahil lang po ba sa ulan? Mga kapatid, hindi lang po sa taas galing yung tubig. If you are going to read it carefully, makikita nyo po na yung ilang tubig po, hindi po sa taas lang nang galing, pati rin po sa ilalim po. Ay, hindi lang po sa ibabaw nang galing, kundi pati rin po sa ilalim. Bumukas po yung mga sa lupa, and then naglabasan po yung tubig, kaya nagkaroon po ng global flood. Kung sa ulan lang, hindi po kaya yun, mga kapatid. So we will see here, mga kapatid, na talagang sa itaas, saka sa ibaba, naglabasan ng tubig, kaya nagkaroon po ng tinatawag na global flood. Ang mentality lang po natin, nung bata po tayo, umulan, di ba? Nang ilang araw, kaya bumaha talaga. Okay? Pero pag global kasi, pang malawakan, pag local, there's a possibility. Pag global,
ay imposible po yun. Kaya sa itaas at sa ibaba, naglabasan ng tubig, kaya nagkaroon ng global flood. But going here in our story, the moment, okay, yung panahon po na tumigil na yung ulan, basahin natin sa Genesis chapter 8 verse 2. Now the springs of the deep and the floodgates of the heavens had been closed. Okay? The springs in the deep. And then yung floodgates sa kalangitan, sinara na ng Panginoon. And the rain had stopped falling from the sky. Mga kapatid, let me just tell you something. That the things that we are experiencing has an end. Hello? Ulitin ko po. Yung mga nararanasan po natin sa ating pong buhay ay may katapusan. Ibig sabihin, kung meron kang problemang pinagdadaanan, that one thing is for sure, it has an end. Kasi kung minsan feeling natin parang wala nang katapusan yung mga problema, mga pagsubok na nararanasan natin. Sino po sa inyo nakapag-isip ng ganyan? Bakit kaya parang araw-araw puro na lang problema, araw-araw puro na lang bigatin, wala nang nangyaring maganda, wala nang tama, wala nang kaayusan. Di ba? Kung minsan ganun ang pakiramdam natin eh. Pero kung titingnan po natin talaga mga kapatid, lahat ng bagay ay may katapusan. Pati rin yung problemang pinagdadaanan mo kapatid, may katapusan. Wala naman siguro tayong nabalita ang bagyo na natili ng 1 taon sa isang lugar, ano? Nakarinig na ba kayo ng ganon? May bagyo, 1 month na ha, ang tagal na. Nandito pa rin, nag-stay. Walang ganon eh. Meron tayong nababalitaan na dumaan, tapos bumabalik. Pero yung nag-stay, imposible, wala. Kaya kung meron mang bagyo sa ating buhay, kapatid, lilipas din yan. Pwede ba pakisabi sa inyong katabi, lilipas din yan? Okay? Tiis-tiis lang mga kapatid. There's always a glimpse of hope. Amen. May pag-asa. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Because God is not yet done with you. Who among you believes that? Hindi pa tapos ang Panginoon. Amen? Pwede bang pakisabi sa inyong katabi? Hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. Kaya huwag mong tapusin ang buhay mo, ha? Kung minsan, itong nakakalungkot, inuunahan natin si Lord. Ano bang dapat? Unahin si Lord. Hindi unahan si Lord. Ano pagkakaiba ng unahin tsaka unahan? Ha? Pag sinabing unahan, oh, Nita, may babali ka. Hindi, ayaw nag-aong ko, Lord. Di ba? Nagmamarunong tayo, nagmamalit. Lord, hindi ganito, hindi ganyan, di ba? Hindi natin inuuna si Lord, inuunahan natin. Ang dapat, unahin natin si Lord. Amen? Sa lahat ng bagay, unahin natin si Lord. Alam niyo yung Matthew 6:33, di ba? Ano yung Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Alam na alam natin. Pero bakit kaya still nag-worry tayo sa maraming bagay? Bakit kaya sa mga pagkakataon sa buhay natin, hindi pa rin natin magawa yung mga bagay na yon? Kung minsan pag may problema tayo, ano ang inuuna natin? Ha? Tawagin mo nga si Kumari. Tawagin mo nga si ano. Kung minsan kung sino-sino na, pati Bombay, sige, text mo lang. Di ba? Kung saan-saan tayo lumalapit, nakakalimutan natin unahin si Lord. Kasi ang una na pumapasok sa isipan natin, paano ko ba mariresolve yung problema na ito? Kung minsan nauuna yung atin. Hello? Kung minsan we depend on our own idea, our own knowledge, our own strength, and sometimes we tend to forget the Lord, and sometimes He is the last option. Tama, mali? Kung wala ka nang magawa, wala na. Sige, mag-pray na lang tayo. Kung minsan ganun na lang, ano, why not baliktarin natin? Unahin natin si Lord and ask for instruction. Lord, what do you want me to do, Lord God? I need you, Lord. Lord, help me. Hello? Amen po ba yun? Because God is not yet done with you. And that rain will stop. Remember when the Lord stopped the wind, the wave? Kasama niya yung kanyang mga disipulo. Yung kwento na kung saan ay natutulog si Lord. Alam niyo ba yon? Yung natutulog si Lord sa bangka, kasama niya yung kanyang mga disipulo. Biruin niyo, natutulog si Lord kasi sobrang pagod eh, no? Siyempre, tao ang ating Panginoon Jesus. At napagod siya, natutulog siya mga kapatid. Tapos merong biglang dumating na matinding pagbagyo. Yung kanyang mga disipulo, ginigising siya, Panginoon! Hindi ko alam kung nabasa nyo ito. Ang sabi nila, wala na po ba kayong pakialam? Lulubog na tayo, Panginoon, sabi nila. Mamamatay na po tayo.
Grabe kung minsan ganyan din tayo sa buhay natin. Panginoon, wala ka bang pakialam? Lord, lugbok na ako sa buhay, Lord. Hindi ko na kaya, Lord. Bibigay na ako, Lord. Wala ka bang pakialam? Kung minsan kumakanta ka pa nga natutulog ba ang Diyos? Di ba? Lord, help me. Di ba? Kung minsan ganyan Anong sabi ng Panginoon sa kanila? Bakit ang liit ng pananampalataya ninyo? Pinatigil niya yung bagyo, mga kapatid. Nagulat sila, sino kaya itong taong ito? Ngayon, habang ini-evaluate ko yung story na yon, take note kasama nila si Lord sa bangka. Pag nalunod sila, ano ibig sabihin nun? Kasama si Lord, nandun si Lord Di ba? Try to imagine. Kasama nila si Lord, pero nag-aalala sila, nag-aaburido sila. Tanong ko lang, tayo bilang mga Kristiyano, alam natin na kasama natin ang Diyos, amen? Pero ganun din tayo sa mga disipulo. Lord, nag-worry tayo, di ba? Hello, nagigis mo bang ibig kong sabihin? Even though kasama mo si Lord, sometimes we still think negatively. Tama? Although alam natin na kasama natin si Lord, pero grabe pa rin ang pag-aalala natin. Katulad ng mga disipulo, nakasama nila si Jesus and yet they still worry. They still fear. Natatakot pa rin sila. They are still afraid. Di ba? Sometimes ganun din po sa buhay natin. Kaya mga kapatid, I believe that the Lord wants us to be reminded that there's always a glimpse of hope and everything that is happening around us will stop. One day it will stop. And so when it stopped, number 3 na po tayo, pangatlo, then the water receded. Dahan-dahan na pong bumababa, mga kapatid, yung tubig. Alam niyo po ba kung ilang araw na patuloy ang pagbaba ng tubig ito po ay sa loob ng 150 days. Ang sabi po sa Genesis chapter 8 verse 3, the water receded steadily from the earth. At the end of the 150 days, the water had gone down. Ilang araw daw? 150 days, mga kapatid, yung panghupa ng baha. Tayo dito, di ba? Pag binaha, ilang araw? 2 weeks, di ba? Grabe na yung pagrereklamo natin. Ang tulayan dulap. Abay-bayag yan sab. Ayan, 150 days, mga kapatid. Sa tingin nyo kaya, ano kayo maramdaman niyo pag 150 days may baha pa rin? Ang tulayan, Lord. Kapal doon taon lang. Kinwala ni dulap, di ba? Just imagine Noah was inside the ark waiting for a very long time. 150 days is around 5 months. Grabe yun, mga kapatid, na paghihintay. 5 months ka pa namang nasa arko lang, wala kang ginagawa. Andun ka sa arko. Grabe, mga kapatid. The water receded. Humupa rin yung baha, mga kapatid. Sino po sa inyo naniniwala na hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng problema na hindi natin kaya? In 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no temptation. Alam niyo yung temptation na salita dyan? Hindi po yung salitang tukso. The word temptation there, in other translation, is test. Okay? Kaya sa Tagalog, ang sinabi po rito, walang pagsubok. Okay? No test has overtaken you except what is common to mankind. Walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Kung may problema kang pinagdadaanan, lahat naman tayo may problema pinagdadaanan, tama? Sino ba dito walang problema? Taas ang kamay. Grabe, kung wala kang problema. Merong malaki, merong maliit, merong mahirap, merong madali, pero lahat may pinagdadaanan. Common. Ngunit, sabi rito, and God is faithful. Can you say God is faithful? God is faithful. He will not let you to be tempted beyond what you can bear. Ibig sabihin, maaasahan natin daw ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Ibig sabihin, alam ni Lord yung limitation mo. Alam ni Lord kung hanggang saan yung kaya mo. Kaya pag binigyan ka ni Lord ng ganyang problema, ibig sabihin, alam niyang kaya mo. Kaya sabi mo sa iyong katabi, kaya mo yan. Ha? Yung may iba sa atin, hindi ko kaya. Kaya mo yan. Hindi talaga, di ba? Pero kapatid, sa totoo lang, hindi natin kaya. Pero kung kay Lord,
With God, nothing is impossible. Hello? Kaya ni Lord, tama? Ituloy natin sinasabi, yung binabasa natin. 1 Corinthians 10:13. Listen to this. But when you are tempted, or in short, when you are tested, He will also provide a way out so that you can endure it. Tanong ko lang, sino daw ang gagawa ng daan para malagpasan mo yung problema pinagdadaanan mo? Sa Tagalog, kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya. Hindi ikaw, kundi siya. Hindi yung katabi mo, kundi siya. Hindi yung kapitbahay mo, kundi siya. Ang sabi diyan, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. God will make when it seems to be no way. Di ba? Amen ba? Kinakanta natin yan, mga kapatid. Kaya anumang sitwasyon mo, kapatid, gagawa ang Diyos ng daan. Amen? Siya pa rin pala ang gagawa ng solusyon sa mga problemang pinagdadaanan mo. God allowed these things to happen, but He will make a way for you. Amen? Si Lord ang bahala sa iyo, kapatid. Pagsasabi ulit sa yung katabi, si Lord ang bahala sa iyo. Gusto kong lagi mong kausapin yung katabi mo eh. Kasi baka natutulog na. Kaya dapat kausapin mo lagi. Amen? Okay? Walang pagsubok na dumarating sa buhay po natin na kung saan masasabi natin na that will be our end. No, mga kapatid. Because there's always a glimpse of hope. God will not let you drown. Do you believe that? Hindi ka hayaan ng Panginoon lumubog. Do you remember when Jesus walked on water? Hindi lang po siya ang naglakad sa tubig. Meron pang isa. Sino yon? It is Peter, right? Sabi niya, kung kayo talaga yan, Lord, masubukan nga. Sige nga, papuntahin niyo ako dyan, Panginoon, kung ikaw talaga yan. Napagkamalangan nilang ghost si Lord eh. Di ba? Oh, it's a ghost. Oh, may multo na talaga noon, ano? Takot sila sa multo. Oh, it's a ghost. Yun pala si Lord. No, it is I, sabi ni Lord eh. Sabi ni Pedro, sige nga kung ikaw talaga yan. Nakapaglakad din po si Pedro doon sa ibabaw ng tubig. Pero, bakit siya lumubog? Dahil, nung una nakatingin kay Lord eh. Okay na eh. Pero nung biglang humangin, tapos biglang tumaas yung alon, saan na siya nakatingin? Sa hangin, doon sa alon, sabi niya, ano ba ito? Tumataas yung... Ano nangyari sa kanya? Unti-unti na siyang lumubog. I know you know this, ano? Yung mga hangin at mga alon na yan, mga pagsubok sa buhay. Pag tumingin ka doon, anong mangyayari sa'yo? Lulubog ka lang. Pero pag tumingin ka kay Lord, lalakad ka lang doon sa mga problema mo sa buhay. Amen po ba yun? Kaya tumingin lamang po tayo sa ating Panginoon. Amen po ba yun? God will not let you drown. God will not give you something that is beyond your capacity. Alam ni Lord, kaya mo yan. And then number 4, when the water receded, it came to rest. Sinong gusto ng rest? Ala, ayaw nyo ng rest? Ulitin ko, sinong gusto ng rest? Amen. Bakit ayaw nyo ng rest? Alam ko na. Iba yung iniisip yung rest eh. Parang padiretso na yung rest na sinasabi ninyo eh. Advance kayong mag-isip talaga, mga kapatid. Hindi po rest in peace ang ayaw nyo ay, pero pambira, nagtanong ako, gusto nyo ng rest? Walang imika na. Para, naintindihan nyo ba yun, mga kapatid? Bakit ayaw nyo ng rest? Kasi inisip nyo, rest in peace. Sa totoo lang, mga kapatid, mas maganda nga yun eh. Kasi kung may rest in peace, ibig sabihin, merong nagre-rest without peace. Tama? Umupo ka nga. Wala kang ginagawa. Nag-rest ka ba? Pwede. Pero ang dami mong iniisip. Mga problema mo, pati yung utang mo, pati yung mga kailangang asikasuhin. O, pagka ilang oras, bigla kang, wala kang ginawa, pero nagbultong hininga ka. Napagod ka. You are physically in rest, but emotionally, mentally, you are not resting. Is there a rest? No. Di ba? Wala pa ring pahinga. Saan ba natin matatagpuan ang tunay na pahinga? Come to me, all you are heavily laden, and I will give you
Oh, sinong gusto ng rest? Oh, yan, lumakas na. Maski pa paano, naunawaan nyo na, mga kapatid. Di ba? It came to rest. Ano yon? Actually, yung boat yan, yung ark, tumigil na, natapos na, mga kapatid. Genesis 8:4, ang sabi dyan, and on the 17th day of the 7th month, 7 month na, pitong buwan na yan, mga kapatid, mahaba-habang journey yan. The ark came to rest on the mountains of Ararat. Sa ika-17 araw ng ika-7 buwan, ang tagal nun, 7 months. Because I believe, mga kapatid, listen to this, God will bring you to your destination. Hello? God will bring you to your destination. Habang sina Noah ay nandoon lamang sa loob ng arko, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Tignan niyo yung arko, mga kapatid, wala po yung steering rod. Kung saan sila dalhin ng Panginoon, doon lang sila. Kaya naghihintay lang sila ng instruction, Lord, lalabas na ba kami? Hindi pa. O sige, wag pa. Dito muna tayo. Okay? 7 months po yan. 7 months. Ang tagal na po niyan, mga kapatid. Sino kayang maghintay ng ganyang katagal? But I believe, at the end of the day, God will bring you to your destination. Some of us may think, ang tagal na ng problema kong ito. Grabe ng katagal ng pagsubok na ito. But think of this. God will still bring you to your destination. Hello? Balang araw, dadalhin ka pa rin ng Panginoon kung saan kanya dadalhin. Just allow the Lord to move in your life. God will bring you to a high place, mga kapatid. Saan daw nag-rest yung ark? Doon sa Mount Ararat. Kaya, mga kapatid, tiis-tiis lang, pero dadalhin ka ng Panginoon sa mataas na lugar na kung saan makikita mo ang biyaya niya at pagpapala niya. Amen po ba yun? So it came to rest. And let's go to number 5. And then mountain became visible. Ang nakikita lang nila for how many days, puro lang tubig. Wala na silang makitang iba. Saan kaya tayo pupunta? Saan na kaya tayo ipapadpad nito? But mountain became visible. Ibig sabihin, paunti-unti meron nang lumalabas. A glimpse of hope. Genesis 8:5, the waters continued to recede until the 10th month. Pang ilang buwan na po? ang tagal na po nito, di ba? Pang 10 buwan na po. And on the first day of the 10th month, the tops of the mountains became visible. Sa pang 10 buwan pa lamang, doon pa lang lumabas yung mga tuktok ng bundok, mga kapatid. Anong ibig sabihin yan sa ating buhay? Next, click. There are times that you will see things small, but sooner or later, it will grow until you will see the totality of it. Ibig sabihin, mga kapatid, sa umpisa parang maliit pa lang yung nakikita mo, Lord, ito lang ba? Lord, ganito lang ba? Unti-unti ang lalaki hanggang sa makita mo yung kabuuan ng biyaya ng Panginoon sa buhay mo. Kaya kapatid, tiis-tiis lang. There's always a glimpse of hope. And so, when the mountain became visible, nagbukas na po ng bintana. Number 6, an opened window. Ang ibig sabihin po niyan, after 40 days, Noah opened a window and he had made in the ark. May bintana po yung arko at binuksan niya na po ito habang dahan-dahan niya na nakikita yung tuktok ng bundok. Ano pong ibig sabihin niyan sa buhay natin? There are things in life that God is closing to open up something new. Hello? Do you believe that? May mga pagkakataon sa buhay natin, meron siyang isasara. Yung feeling mo na parang, Lord, bakit ganun ang nangyari? Lord, ito yung gusto kong mangyari, pero bakit hindi naman nangyari? Lord, bakit ganun? Do you believe that God's plan is better than our plan? We have plans, right? But we know in Jeremiah 29:11 that God has a plan for us. And sometimes yung plano natin ay iba sa plano ng Panginoon. Anong dapat natin gawin? Ipilit po yung plano natin or gawin yung plano ng Panginoon? Sumunod sa plano ng Panginoon. If we are going to put our faith in the Lord and trust Him, I believe God will open up something in your life. Amen po ba yun? There are things in life that God is closing to open up something new.
Kung hindi ito ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, I believe meron pang the best na ibibigay sa iyo ang Panginoon. There's always a glimpse of hope. Let's go to number 7. Ito, tignan po natin ito mga kapatid. Then, do you remember this? When Noah sent out a raven. What is a raven? Ano po yung klase ng ibon na ito? Ha? Uwak. Opo, uwak. Okay. Anong kulay nito? Ha? Maitim, di ba? Tapos sumunod yung kalapate. Anong kulay nun? White. Sa tingin nyo, ba't nauna yung itim? Bakit kaya nauna yung raven kaysa dun sa dove? Hindi nyo po ba hindi ba kayo nagtanong na bakit kaya raven tapos dove? Bakit nauna yung itim kaysa sa puti? Gusto nyo ng itim? Pag itim, iisipin natin, lalo pag uwak, parang negative ano? Tama ba? Kung minsan negative ang kaisipan ng tao pag raven. Pero may purpose pa rin si Lord. Alam niyo po ba yon? Bakit raven yung nauna? Now, let me tell you something. Let's go to the next slide. And sent out a raven and kept flying back and forth until the water had dried up from the earth. Paikot-ikot lang daw po yung uwak. Okay? So pinakawalan niya yung uwak at ang uwak na ito ay panood paritong lumilipad hanggang sa patuloy na pagbaba ng tubig. Okay? You know what? Raven is a flesh-eating bird. Do you know that? It is a flesh-eating bird. And what happened on the day of Noah, mga kapatid, sa tingin ninyo, paghupa ng baha, ano yung mga maiiwan doon? Patay. Mga patay na tao, mga patay na hayop. Kasi matinding pagbaha yung nangyari, di ba? Bakit pinakawalan muna yung raven? Yung kalapati po, hindi yan kumakain ng meat. Ang kumakain ng meat yung raven. Raven is a flesh-eating bird and eating dead animals. And so, when the time that Noah, ano niya yung uwak, that's the reason, mga kapatid, because the greater danger actually after the flood is the diseases caused by the dead bodies. Do you know that? Hindi po pwedeng lumabas kaagad sila Noah. Kasi ang bubulagta sa kanila, mga kapatid, ay puro mga patay. At pag may mga patay, mga kapatid, maglalabasan po dyan ang mas matitindi pang mga sakit. So the raven was sent out first because the greater, after the flood, is the diseases caused by the dead bodies. So the raven did not return because it has something to feed on. Ibig sabihin, kaya pala hindi na bumalik yung uwak, ibig sabihin nun, kumakain na siya. Nagfi-feasting na siya. Ibig sabihin, may mga patay pa doon at hindi pa pwedeng lumabas sila Noah. Alam nyo ba na humupa na yung baha pero hindi pa rin lumabas sila Noah? Naghintay pa rin sila sa loob ng ark? Lord, okay na ba? Hindi pa rin. Wala nang baha? Hindi pa rin. Sige na Lord, labas na kami. Ang tagal na namin ito. Hindi pa rin. O yung mga iba sa atin, nagpupumilit, di ba? Lord, ito na. Hindi nga yan. Sige na po Lord, ito na. Hindi nga yan eh. Sige, pilit mo. O, ano nangyari? Sometimes, mga kapatid, we have to follow the leading of the Lord. Hello? Amen ba? Allow the perfect timing of God. Amen. And so when the raven was sent out, mga kapatid, the raven was feasting already. Next slide. What's the reason? Perhaps it is to assure that it is already safe to come out. Alam ni Lord kung ano yung mga bagay na ikapapahamak mo, kapatid. Kaya pag sinabi ni Lord, wag pa, wag pa. Amen? And God can use even a raven for our safety. Yung sa tingin mong malas. Walang malas sa atin, mga kapatid. Wala ring swerte-swerte. Ang alam ko lang, we are blessed. God can use even a raven for our safety. Yung mga sa tingin mong parang madidilim, mapapait, masasakit na nakaraan ng buhay mo, yun pala rin ang gagamitin ng Panginoon. Every testing is a testimony.
Amen? Lahat ng mga wala kang testimony kung wala ka namang testing na pinagdaanan eh. Kaya ka nakakapagkwento dahil meron kang pinagdaanan. Amen ba? At sabi ni Bishop, kung wala kang kwento, wala kang kwenta. Hindi. Okay? Kasi anong masasabi mo? How can you testify the goodness of the Lord? How can you say that God heals you kung hindi ka naman nagkasakit? How can you say that God provides for you kung hindi ka naman nagkulang? How can you say that God will strengthen you kung hindi ka naman nanghina? Hello? Kaya ibig sabihin mga kapatid, yung pinagdadaanan mo, meron lang siyang gustong patunayan sa'yo at gusto niyang i-reveal yung kanyang character sa buhay mo. And then we will know that God is good, God is faithful, God is our provider, God is our healer, God is our everything. Dahil sa mga pagsubok na yon sa buhay natin, God can use even your worst situation in life for you to have a great testimony. Amen po ba yun, mga kapatid? And then, after the raven, Noah sent out a dove. Ito na po yung dove, mga kapatid. Then he sent out a dove to see if the water had receded from the surface of the ground. Then the dove is the symbol of the Holy Spirit. Alam naman po natin yan. Amen ba? Yung dove is a symbol of the Holy Spirit. And eating plants or seeds. Ang kalapati, mga kapatid, hindi yan kumakain ng meat. Ang kinakain yan, plants or seeds. Nagkaroon po ng matinding baha. Okay? So the dove was released, nirelease po yung dove, to look not only for land, but for vegetation. Ibig sabihin yan, Noah, meron na kayong makakain. Kaya ang sumunod na po yung dove, kasi maglalabasan naman na yung mga puno, mga halaman, at pag hindi na po bumalik yung dove, ibig sabihin, meron na siyang feeding ground. Ibig sabihin, meron ng vegetation. But you know what? The third time, pangatlong beses pa nga that the dove did not come back. Sa pangatlong beses pa lang, di ba nagpabalik-balik yung dove? Pinakawalan niya, bumalik. Walang makitang dadapuan. Pinakawalan niya, bumalik na naman. Pero sa pangalawa, meron na siyang daladalang di ba? Yung dahon ba yon? And then nung pinakawalan na sa pangatlo, hindi na talaga bumalik. Bakit? Meron na siyang mapagtutuluyan. But Noah, take note but Noah did not come out of the ark until God said so. Teka, wala na yung dove, hindi na bumalik. Lalabas na tayo. Hindi. Sabi niya, Lord, lalabas na ba kami? Still, Noah waits for God's instruction. Tanong ko lang, are you waiting for God's instruction? Kaya kung minsan, puro palpak yung mga desisyon natin. Bakit? Hindi natin hinihintay yung instruction ni Lord Inuunahan nga natin si Lord Hello? Amen ba? Tingnan niyo po si Noah. Ang tagal na po nila sa arko, pero hindi pa rin po sila lumabas. Until God instructed them to go out. Alam niyo, ni-research ko yung kung gaano katagal, hindi ko alam kung nandito pa yon, kung gaano katagal sila Noah nagstay po doon sa ark. Alam niyo po ba kung gaano katagal? Who among you knows kung gaano katagal? Rain begins to fall, and then 40 days, after 40 days, underground springs erupt and rains cease. So nagkaroon ng baha. 150 days, water covers the mountains. Umabot na, lagpas na po ng bundok. The ark lands on the mountains of Ararat, 150 days. And then 224 days, other mountain peaks appear. Naglabasan na po yung mga tuktok ng bundok. 264, Noah sends out a raven and a dove. 264 days. Tignan niyo po kung gaano katagal yung nasa arko sila. Then 271 days, the dove is sent out again. And then in 278 days, the dove is sent a third time. And then in 319 days, the water has dried up, as in, natuyo na. And in 375 days, the ground is dry, animals and 8 people leave the ark. Pang ilang araw po bago sila lumabas ng arko? On the 375 days. Ilang araw sa isang taon? More than 1 year po sila na nasa arko. 1 year and 10 days
na nasa ark? Are you patient enough to wait for 1 year? Gaylaya, Lord, mabaybayan. Sa kay ago labat na lang di, manireklamo ka lang hindi, Lord. Ang galing sabi, Lord. Ang kami niyong po isa yung problema, Lord. Isinowa ka, 375 days eh. He waits for God's instruction. Who among you can wait? Can you say amen? Who among you can wait? Can you say amen? Pangsyam. Dito na po tayo magtatapos. Then Noah came out. It's been a long day, mga kapatid, na sila po'y lumabas. Let's go to the next slide, please. Then God said to Noah, come out of the ark. Hindi po si Noah ang nagdesisyon na lalabas na. Then God said to Noah, Noah, come out of the ark, you and your wife and your sons and their wives, bring out every kind of living creature that is with you, the birds, the animals, and all the creatures that move along the ground, so they can multiply on the earth and be fruitful and increase in number on it. Sige pa. Church, this is what God wants us to understand. Just wait for God. He knows the perfect time. Amen po ba yun? Just look and focus on that glimpse of hope. Sa tingin mo maliit, sa tingin mo parang munti lang, pasilip lang, pero just wait for God. He knows the perfect time. If you are suffering on something in your life, just believe in that glimpse of hope. Let's go to Titus chapter 2, verse 11 to 14. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness. Yung may iba sa atin, nag-iisip na, Lord, hindi na ako makapaghintay. I have to do something, Lord. Kaya kung minsan nakakagawa tayo ng mali. Dahil hindi tayo nakapaghintay sa ating Panginoon. And worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Remember, Noah found favor because he is a righteous man, blameless. At ang sabi dyan sa Titus, while we wait for the blessed hope. Church, we have to be still aiming to live a righteous life no matter what. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Ang pag-asa natin, mga kapatid, pinagpala yan. It is a blessed hope. And not only a blessed hope, 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5, but our hope is living. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope. Buhay na pag-asa, mga kapatid. Through the resurrection of Jesus Christ from the dead and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Alam niyo, mga kapatid, darating po yung araw na patindi na po ng patindi ang kasamaan ng mundong ito. But the Lord is reminding us to remain in our standing in the Lord no matter what. Ano man ang mangyari, mga kapatid, meron mang kaguluhan, meron mang mga kasamaang nangyayari, meron mang mga pagsubok sa buhay natin, basta ang importante yung katayuan natin sa Panginoon, manatili lamang po tayo sa ating Panginoon because there's a glimpse of hope and our hope is a blessed hope and our hope is a living hope. And so, last slide na tayo. There is a glimpse of hope. Amen. Pag tinitignan po natin yung mga nangyayari ngayon, Lord, patindi na po ng patindi, Lord, kailan kaya ito matatapos? Lord, maraming mga nagsasabi na mas titindi pa. Ang mga bilihin, ang mga pagsubok na pagdadaanan because of what is happening. But all I can say, church, the Lord is telling us there's a glimpse of hope. Amen.
Wag lang tayong manood lang sa TV, makinig sa radyo, kasi puro bad news yung naririnig natin eh. Tama ba? Ano ito? Good news. Pero nakafocus tayo dun sa mga bad news. Hindi tayo nakafocus sa good news. There's hope. And let us focus on that hope. Amen. And that hope is no other than our Lord Jesus Christ. Tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kanina pa lang po sa ating praise and worship, sabi ko, Lord, thank you for your presence being in our midst. Hallelujah. Before I close in prayer, let's just once again worship the Lord. Siya po actually yung pag-asa po natin. Hindi po sa anumang bagay, hindi po sa sino mang tao, hindi po sa ating posisyon, hindi po sa ating possession. Actually, si Lord eh. Kaya mga kapatid, huwag po nating ibaling yung ating paningin sa iba, kundi itutok po natin yung ating paningin sa ating Panginoon. Fix your eyes on Jesus, who is the perfecter and author of our faith, mga kapatid. Kaya tayo nangihina, nawawala ng pag-asa. Baka kapatid, hindi ka na nakatingin kay Lord. Kaya ka na panghihinaan ng loob, baka hindi ka na nakafocus kay Lord. Church, the Lord is reminding us, just focus on the Lord and see that glimpse of hope. There is still hope in every situation in our lives. Let's worship the Lord. Hallelujah. Yes, oh God. His love is deeper than the sea. Allow this song to minister to us, church. Is unfailing. His arms a fortress for the weak. Let faith arise. Come on, church. Hallelujah. Let faith arise. I'll lift my hands to believe again. Come on, church, if you believe You are my refuge, in our Lord. you are my strength. Hallelujah. As I pour out my heart, this peace I remember. You are faithful, O God. Tapat ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Come on, church. Let's worship the Lord. Hallelujah. Ano mang pagsubok na pinagdadaanan natin, mga kapatid, there is a glimpse of hope. And let our faith arise. Hallelujah. Let's worship the Lord. Yes, oh God. Thank you, Lord. Wash us over again.
Come on, church. Hallelujah. Open my eyes. Let faith arise. Yes, oh God. Hallelujah. Yes, oh Lord God. Do you still believe, church? Let that faith arise in our lives. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, can we all just focus in the Lord right now? If we could just, for just a moment, to close our eyes and depend on the Lord and just focus in the Lord. Let us not be distracted by our surroundings. Let us not be distracted by what is happening around us. Let us not be distracted by our situation right now. Church, ano man pinagdadaanan mo, kapatid? Sometimes parang wala kang makitang pagbabago. Wala kang makitang nangyayaring development. It seems like wala na. Pero sa Panginoon, kapatid, there's always a glimpse of hope. The reason why you are still alive, kasi naniniwala pa rin ang Panginoon na may pag-asa pa rin sa buhay mo, kapatid. Kung ang ating Panginoon ay naniniwala, tayo pa kaya, mga kapatid? Saan ba tayo nakadepende? Sa tao? Saan ba tayo nakadepende? Sa posisyon natin? Saan ba tayo nakadepende? Sa mga possession po ba natin? Saan ba tayo nakatingin? Nakadepende? Kapatid, the Lord is reminding us to focus on the Lord. And whatever is happening right now in this world, in your life, kapatid, there's always a glimpse of hope. Kapatid, gawin lang po natin kung ano ang tama, kung anong nararapat sa harapan ng Panginoon. It doesn't matter what is happening around us, but what matters is how is our relationship to God? Are we fixing our eyes, our lives to Him? Kaya sa mga oras na ito, gaano man kataas yung mga kabundok na problema na meron ka, kapatid, darating yung araw, huhupa din ang lahat ng bagay na iyan. Matatapos din lahat ng mga pagsubok na yan sa buhay mo, kapatid. Malaki man ito or maliit, mahirap man or madali, ipagkatiwala po natin ang lahat sa ating Panginoon. And believe that there is a glimpse of hope. Father, we thank you for the message that we received this morning. And Lord, katagpuin niyo po ang bawat isa po sa amin po mga sitwasyon, sa amin po mga pinagdadaanan. And I just pray, O Lord God, na yung pag-asa na yan ang maghahari sa buhay po namin. That blessed hope, that living hope, O Lord God, that hope that comes from you, that hope that is no other than our Lord and Jesus, our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya Lord, Ikaw pong maghari, Ikaw pong manguna sa aming buhay, Panginoon, in whatever situation is right now. In whatever situation is, we will put our faith in you and just hope, O Lord God, in you, Panginoon. We believe that it shall come to pass. Thank you, Lord God. We give you glory, honor, and praise. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Thank you and God bless po. Praise God. How many of you believe that God knows exactly what we need? Amen. How many of you believe or naramdaman mo na nangusap ang Lord sa atin ngayong umaga? Amen? God is so good. God is so faithful. Talagang hindi tayo nakakalimutan ng Panginoon. He always remembers us. He always takes care of His children. Amen? At tayo po ay dadako sa ating offertory or offering thought.
You know this story, alam mo po, sa Matthew 25, yung master na pinagkatiwalaan niya yung kanyang mga servants. But let's just focus on this. Sa verse na ito, sabi niya, Master, you delivered to me 5 talents. Here, I have made 5 talents more. In biblical times, kapag sinabing talent, it is a measurement of money. Okay? Hindi yung talent na, oh yeah, pwede sa application, pero yung talent na tinutukoy dito is a measurement of money. According sa pag-aaral, yung talent na to, kung sa panahon na natin, yung talent na tinutukoy dito is worth millions already sa panahon natin. Pero ang nais na ipakita sa atin sa verse na ito is that kapag ang Diyos ay pinagkatiwalaan tayo ng mga bagay na mahalaga, maliit man o malaki, He expects a return. Naalala niyo yung fig tree that Jesus cursed kasi walang bunga. Sabi niya, you are just a waste of space. And He cursed it. The Lord expects a return. Nais niya na ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak, kapag pinagkatiwalaan ng isang bagay, ibabalik mo ito in a better state. Sa mas maganda, mas maayos. That is our duty. That is being good. That is being faithful. No? Pag sinabi niya dun sa dulo, well done, good and faithful servant. Sa buhay po natin, are we being a good steward? Tayo po ba ay maayos na tagapamahala? Mabuting tagapamahala? Are we a good steward of our family? Inaalagaan po ba natin ang ating pamilya? Iniingatan po ba natin ang ating pamilya? Are we a good steward of our job? Mahal ba natin ang trabaho natin na pinagkaloob ng Diyos sa atin? Or just go there, it's just an obligation, gawin ko lang kasi trabaho ko to. Are we a good steward of our home, sa ating tahanan? Iniingatan po ba natin, gaano man kasimple, gaano man kalaki, gaano man kaliit ang ating tahanan, are we being a good steward of our home? What else? Are we being a good steward of our health? Yung kalusugan natin, o inaabuso natin ang ating katawan? God, we have to remember, this body, binigay ito ng Panginoon sa atin. So we have to be a good steward of what God has blessed us. So kung titingnan po natin, sa lahat ng aspeto ng buhay po natin, God expects a return. In line with the message that we have received from the Lord this morning through Pastor Noni, we have to value the life that He gave us and be good stewards of what He or what is entrusted sa buhay natin. And that also includes in our finances. Because everything that we have received, comes from the Lord. Even our jobs, our resources, our skills, our talents, our abilities, lahat yan galing sa Panginoon. And all we just need to do is be faithful sa kung anong pinagkatiwala sa atin. And let's go back to God and said, "Here, my Master, eto po, inalagaan ko po yung pinagkatiwala niyo po sa akin." Amen po ba? So I hope you learned from that. Let's all stand up. Let's pray. Can we bring our offering box here? Thank you. Let us all pray. Heavenly Father, we thank you. Thank you, Lord God, for the message that we have received today, O God. Truly, Lord God, you spoke to us. Nangusap ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. And also, Lord God, thank you sa lahat ng biyaya, lahat ng pagpapala, Lord, na ibinubus mo sa aming buhay. Hindi lang po sa material na bagay, but even our very own lives, O God, thank you. And we just pray, Lord, sa aming finances, we acknowledge and we recognize that you are our Master, that you are our Lord.
At tama lang at dapat lang, Lord, na ibalik namin what belongs to you through returning our tithes, O God, that belongs to you. That only shows, Lord God, na kami nagtitiwala sa lahat ng meron kami. We pray, Lord God, for the blessings of tither to flow upon our lives, our family, our household, our jobs, lahat ng aspeto ng pamilya, ng buhay po namin, Panginoon, as we put our trust in you. Lord, we ask, O God, and we believe, Lord, that your protection will be upon us, O God. And even, Lord, as we sow seed, O God, these seeds of faith, Lord God, believing, O God, that this will grow and flourish and be used, O Lord God, in your kingdom for the expansion of your kingdom. Lord, may you bless your people, bless the works of their hands, O God. Give them abilities to produce wealth, O God. And Lord, thank you for your faithfulness upon us, O God. Lord, bless these tithes and bless these seeds, O God. We thank you, Lord. We commit all these things in your wonderful and powerful hand. In Jesus' name, amen, amen. Amen. Para po sa ating mga announcement, you can send your tithes, your pledge, your offering sa atin pong GCash account. Ayan, naka-flash na po sa ating screen yan. And syempre, ang atin pong prayer meeting ay Sunday service natin ay every Sunday po yan ng 9 to 11 a.m. Ang atin pong prayer meeting ay every Friday ng 6 p.m. Ang atin pong dwelling ay every last Friday of the month ng same time. At syempre, ang atin pong International Life Group, nagkatotoo yung sinabi ko. 12:30 na kami nag-uumpisa tuwing Thursday. So tuloy-tuloy po yan, ano? Kapag meron kayong kapamilya sa ibang bansa at sakto po sa oras natin, 12:30 a.m. po yan ng Thursday dito po sa Pilipinas. Ayan. And syempre, ang atin pong anniversary ay sa last Sunday na po yan. At dito po tayo sa church, ano? From 8:30 to 11:30 a.m. So mag-invite po tayo ng atin pong mga kapamilya, kaibigan, and mga kamag-anak po natin. Ayan. So dito po tayo sa church magse-celebrate this year. At syempre, dahil po ang ating gwapong pastor, Pastor Noni, susuportahan po natin ang ating pong national camp, ano? Si Pastor Noni po ang youth pastor po ng ating national youth council natin. Ayan. So mayroon tayong camp for 15 to 22 years old. Ito po ay sa April 30 hanggang May 2 sa Maliko po 'yan. At dahil po mahal ang gasolina ngayon, maglalakad po yung mga campers. Parang galasya. Hiking. Pastor Ronnie, mag-hiking na lang kaya tayo. Kayang-kaya yan, ano? So, pakibalik po doon, ano? Pakibalik doon. Ayan, so, dati po ay 20 lang for House of Prayer, pero ngayon po ay inopen ni Pastor Noni. Feeling ko aabot po ng 30, Pastor Noni, ang House of Prayer na delegates natin. Ayan, hallelujah. At syempre, ayan, instead po na camp yan, ano, titingnan po namin kung ito ba ay camp or one night lang na event para po sa mga young people natin. And, ayan, bago po yan, ano po, ang atin pong student center ay 8 buwan po na tumatakbo. And magtatapos na po tayo. Last 2 weeks na po ng student center natin. At nais ko pong magpasalamat sa lahat po ng nag-pledge, nagbigay po ng support sa atin pong student center. Supposed to be sa July pa po tayo doon. Kaya lang may 2 buwan na wala pong pasok. And yung goal po natin,
yung goal na mayroon tayong student center ay na-meet na po natin, nakuha na po natin. Kaya ito pong summer natin po siyang gugugulin sa preparation po yan ng iConnect. Ano? At nakausap ko si Pastora Kelly, si Brother Deb, si Casey, at yung mga iba, pagtutulungan po namin na mag-disciple po tayo. Kaya kung meron po kayong desire na tumugtog, lalo po yung mga young people natin, in preparation for the iConnect po ito. So, para may mga bago po tayong member ng worship team, ng media team po natin, ng dance team, ng hosting po natin. So, nag-usap na po kami and magkakaroon po tayo ng training ng mga workers natin for the iConnect. Ayan. At syempre po, nais ko rin pong magpasalamat sa lahat po ng sosuporta sa atin pong anniversary. Kung naka-receive po kayo ng love letter galing po sa akin, salamat po sa pag-respond. Yung pledge po na yon ay para po yon sa anniversary natin at para po yon sa mga activities natin ng summer. So all-in-one na po yung pledge na yon. So kung nais po ninyong tumulong sa gawain ng Panginoon, mag-extend po ng inyong generosity para po sa anniversary, para po sa youth camp, para po sa mga retreats natin, magsabi lang po kayo sa akin. I-chat lang po ninyo ako for your support. Ayan. At syempre, meron tayong first time ngayong umaga. Pwede ho bang tumayo? Brother John Ron Michael Ocampo. Ayan, tayo ka John Ron. Ayan, anak po yan ng ating dating tambourine dancer, si Sister Robilyn. Di ba? Ang laki na. Ayan, hey, House of Prayer, 1, 2, 3. Welcome! Ayan, welcome sa HOP John Ron. Ayan, pagpalain ka ng Panginoon. Balik ka next Sunday, and sama ka sa camp. Anak po yan ng dati po nating tambourine dancer, si Sister Robilyn, di ba? Ang laki na nung anak ni Robilyn. Ayan, tayo pong lahat ay tumayo. At atin pong i-declare ang pabor ng Panginoon. Tiyatawagan ko ang atin pong future accountant, Sister Karina. Sige po, let us declare God's favor into our lives. In 1, 2, 3. In the name of Jesus, I am the righteousness of God. Therefore, I am entitled to covenant kindness and covenant favor. The favor of God is among the righteous. The favor of God surrounds the righteous. Therefore, it surrounds me everywhere I go and in everything I do. I expect the favor of God to be in full manifestation in my life. Never again will I be without the favor of God. It rests richly upon me, it profusely abounds in me. I am a part of generation that experiencing God's favor, immeasurably, limitlessly, and surpassingly. Therefore, the favor of God produces supernatural increase, promotions, restoration, honor, increased access, greater victories, recognitions, prominence, preferential treatments, petitions granted, policies and rules changed, and battles won in which I do not have to fight. The favor of God is on me and goes before me. Therefore, my life will never be the same. This is the year of God's favor in my life. That's the favor of God. In Jesus' name, amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let us pray. Father, we thank you for the message that we received this morning. And I just pray, O Lord God, that it will be upon each and one of us, O Lord God, that glimpse of hope, Panginoon. Ano mang mangyari sa aming pong buhay sa mga susunod na araw, Panginoon, alam po namin, O Diyos, na ito po'y aming malalagpasan dahil sa iyo lamang, Panginoon. Wala kaming magagawa kung wala ka.
Samahan niyo po kami, ingatan niyo po kami, gabayan niyo po kami, Panginoon. At ikaw magkaloob ng lahat ng pangailangan po namin. We entrust to you everything, O Lord God. And we put our faith in you alone, O Lord God. And so, Lord, we trust you, O Lord God, that all throughout this life that you have given us, you will always be there to guide us, inspire us, and empower us, O Lord God. We thank you, Lord, for the word that we receive. Church, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace, both now and forever. In the name of His Son, Jesus Christ, our Lord and Savior. And everybody say, Amen and amen. Thank you. God bless everyone. See you again next Sunday. God bless you.